TV5 Kids. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. COVID-19, reminders from DOH. Tamang paggamit ng mask. Makakatulong ang pagsuot ng surgical mask para maiwasan ang pagkalat ng mga viruses na nagdudulot ng nakakahawang sakit tulad ng COVID-19. At para ito ay maging epektibo, narito ang tamang paraan ng paggamit nito. Una, hawakan ng mask sa strap at siguraduhin natatakpan nito ang bibig at ilong. Tandaan na ang white side ng mask ang nasa loob at ang blue o ang may kulay na side ang nasa labas. Sunod ay imolde ang nosepiece ayon sa hugis ng iyong ilong. Sa paghubad ng face mask, sa strap ito hawakan at saka itapon sa tamang basurahan. Huwag kalimutan na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Sasagutin na ni Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas Kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mong relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Magandang tanghali po mga kapatid, kaibigan, kababayan. Muli, ito po ang inyong programang Relasyon. Si Dean Mel Santamaria po ang inyong lingkod. Sumasahimpapawid na naman. Ngayong araw, Biyernes. Today is Friday, July 10. At binabati ko kayo ng magandang hapon, lalo na yung mga nakikinig na sa atin sa Radyo 5, 92.3 News FM. Pati na rin ho yung mga nanonood sa aming live streaming sa Facebook. And of course, yung mga nag-tune in na rin sa Signal Channel 1 sa 1PH. Yep. Parang may ugong tayo din. Naririnig mo yung ugong? Parang may ugong lang. Okay na. Very good. Okay, yes, Okay, we're so very good. How are you, dear? This is another Friday. At usually, itong Friday, medyo we look forward to the weekend para Yep. maasikas at maharap ang mga labahin. Kaya nga, maglalaba. Maglalaba. Kasi whatever you say, kahit work from home, we work while at Yes, home. So working. hindi mo pa rin maaasikaso yung mga domestic concerns. Ika Totoo nga, like yan, magluluto, maglalaba, hindi pa rin eh. Mas mahaba nga ang working hours natin from work from home, di ba? Oo. Oh, di ba? Ayan. Okay, so, Okay. ang mga balita. Umpisa na natin yung unang tala sa buong mundo, Gladys. Ito na ang Yes. tala natin sa buong mundo, 12,390,370. Yan. At pagkatapos, ang namamatay ay 557,411 at ang nagre-recover ay 7,220. 7 million. 7 million, I'm sorry. Million. 7,220,657. Yon, Yes. that is ang tala sa buong mundo. Buong mundo. Sa Pilipinas, ano naman? Mukhang dumadami na. Ito naman ang tala dito sa Pilipinas, base naman ito sa pinakahuling ulat ng Department of Health natin kahapon, no, July 9. 51,754 ang confirmed na kasi may nadagdag na 1,184 na fresh cases and 211 late cases for a total of nadagdag sa ating tala 1,395 as of yesterday. Doon naman sa recoveries, I see. Ayun. recoveries, nagkaroon ng 225 recoveries na reported as of yesterday at walang naitalang namatay kahapon, which is really masaya ako. Masaya ako. Nakita ko zero eh. Kasi kung maaari lang sana kung everyday ay zero yung reported death. So, pero ang total deaths ay 1,314 as of yesterday's information na nakuha natin mula sa ating Department of Health. Yan. Okay? So makikita natin din na hindi pa rin dapat tayo magsipag-relax.
dahil more than 1,395 reported cases, it's napakalaki. Di ba in the mga early days of our special coverage din bawat araw nasa mga nadadagdagan lang ang data nating mga 200 plus every day. Pero in the last few days, mahigit 1,000 lagi ang naiuulat na karagdagang mga cases. Yan. So, hindi talaga dapat mag-relax. We still need to be vigilant, ika nga. Okay, so that's the latest. Okay, maliban dyan, ano pa ang ibang mga balita na pwede mong i-share sa atin din? Can you hear me? Naririnig ba ako? Wala. Okay, so Nia and Andrew, okay. Mukha yatang hindi kaming dalawa magkarinigan ni Dean Mel, bagamat, ayan. So but he can do his broadcast also. Okay. So habang inaayos natin ang aming two-way communication naming dalawa ni Dean, nice ko munang batiin, syempre, ang ating mga suki dito sa programang Relasyon. Dahil 2 araw tayong hindi magkikita po, no? Tomorrow and, of course, sa Sunday, eto, okay, napatiin ko muna. Nestoria Bulastig, maraming salamat sa iyong walang sawang pagsubaybay sa programang Relasyon. Every day, nakikita ko ang pangalan mo dyan na nanonood sa atin. Okay, so siguro ko we'll pause for a break muna habang inaayos namin ang connection namin. Diyan lang po kayo, huwag kayong aalis. Ito po ang programang Relasyon sa Radyo 5 at sa 1PH. Sa tagal na niya sa showbiz, kilala niya ang bawat pinag-uusapan. Para kang lata. Pagka walang laman, maingay. Parang tubig. Pag mababaw, maingay. Bawat nakaraan, pinagdaanan, bawat pinaghirapan, bawat inaning kasikatan, alam niya ang kasaysayan. Bikanikan niya silang problema na hindi kayang tugunan ng salapi at kasikatan. Christy per minute. Walang maililihim kay Nanay Christy. Ngayon, ang mga artistang hindi natutong mag-ipon. Pero minsan, wala din siyang ibubunyag sa ngalan ng pinagsamahan. Sabi nga may sangandaan ng buhay, kanan, kaliwa, pasulong o patalikod. May karapatan tayong lahat na magbigay ng ating opinyon at komento. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kasama si Romel Chica. Naghihintay talaga sila ngayon ang pagpatak ng ulan sa summer. Christy for Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Attorney Mel Santamaria, Gladys Lana Lucas, Relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Okay, Gladys, ako'y nakat. Huwag mo akong iwanan. Alam ko Biyernes na, pero samahan mo ako. Oo nga, nagtaano ko. Pero okay na ako. Okay. Nag-shift na ako sa aking sa PLDT. Kaya malakas na to. Of course. Ayan. Anyway, kanina naman ay naibigay na natin yung mga tala dito sa mga COVID cases because yes. we are still on our special broadcast. Mm-mm. At binati ko muna yung ilan, lalo na nag-special mention ako kay Nestoria Bulasting. Sabi ko, everyday talaga nandiyan nakikita ko ang pangalan niya sa live stream natin. Yes. So anyway, ano pa ang ibang balitang maaari mong i-share sa atin? Siyempre, mas gusto nating relax na, pero ang alam ko, ang inaabangan yata ngayon ng karamihan ay yung botohan, no? Hindi natuloy yung kahapon tungkol sa prangkisa ng ABS. Tignan natin kung boboto nila, pero I don't see any reason why there should be disallowance of the franchise niyan. Because on practical considerations, Gladys na lang kung totoo yung sinasabing 11,000 people ang mawawalan ng trabaho at ngayong pandemya ang hirap makahanap ng trabaho, dapat on that score alone pa lang dapat ibigay na yung franchise na yan. And number one,
yung ABS-CBN naman yan, malayo talagang nararating yan. Punot dulo ng Pilipinas. Information and news are important. Kaya that one also is a basic consideration. Ngayon nabasa ko naman kung meron naman daw pagkukulang, sabi nung pinuno ng ABS-CBN, pupunuin naman nila. Alam niyo naman dito sa mundong ito, wala naman perpekto At saka, kung meron man pagkukulang, I don't think naman na itong pagkukulang na ito ay pagkukulang na kriminal. Alam mo yon, criminal in nature, baka administrative in nature lang kasi nagbabayad naman ng taxes. Nagre-reportorial requirement naman sa SEC, di ba? At wala naman talagang napakalalim na dapat pakulong tong mga taong ito. Wala namang ganun di ba? Kaya I think at ako'y naniniwala this is also an issue of freedom of the press and the freedom of expression. Totoo nga, Gladys, na sinasabi nila na ang prangkisa ay isang pribileyo. Pero ito ay ibang klaseng prangkisa. Ito ay prangkisa na affected ang news, information, investigative program, even yung mga pagsasayaw at pagkakanta. Ano yan? Expression yan Expression ng tao yan It's a means of expression, kaya humantong na sa level na tinataguyod nito ang mga values ng ating konstitusyon. Freedom of expression and the press. Kaya dapat ano na yan, ipahintulutan na iyan, 'di ba? Yang ABS-CBN yan. Mga kapatid sa broadcasting yan di ba? At nakakapagbigay naman ligaya sila. tapos Gladys, may nagrereklamo daw bakit daw ang news puro pangit. Siyempre. Ang news dapat kung anong nangyayari, babalita mo. Kung pangit, anong magagawa natin? Ang nakakayanig na balita, yun ang nakakaapekto sa ating lahat. Kung may namamatay dyan, kung pumuputok ang bulkan, o kaya nagkakaroon ng tidal wave, di ba? Kung naapekto ng pandemic ang isang lugar, yun talagang balita, di ba? Yun talagang balita at masanay na yung mga congressman natin dyan. Diba? Anyway, yan ang pinakaabangan natin. Totoo Siyempre, yan. hindi ba Pinakaabangan natin yan. I hope they don't, I hope they don't disappoint millions of people. We are talking about millions of people, not only here, but around the world. Okay din, what happens kung kung ang boto mamaya ay hindi bibigyan prangkisa, anong pwedeng maging move ng ABS-CBN? Meron pa naman. Well, motion, MR? Meron pwede pa. sila mag-MR. Pwede sila mag-MR, kaya lang matagal-tagal na naman yan. Matagal-tagal na naman yan. And it's just ewan ko, para sa akin talaga, it's inconceivable talaga kung na disallow pa iyan. Pero tingnan natin. Who knows, baka naman pagbigyan, di ba? Baka naman pagbigyan. Ayun. Okay. So anyway, maliban dyan, syempre, mga dapat tandaan ng ating mga manonood at tagapakinig, ha? Okay, maliban dyan. Maliban of course sa mga issue ng COVID. Wala COVID. Well, wag na yan, baka masyadong politika At least si COVID, balik na lang ako sa COVID. Si Anyo sabi, kung hindi man daw nagkakaroon ng mga parang tungkol sa ECQ noon, dapat kahit na street by street ang mga kanto, higpitan sa mga lumalabas para masugpo itong COVID-19. Ako sang-ayon ako doon. Okay yun talaga. Kasi ano pang gagawin natin kung hindi tayo maghihigpit a little bit doon sa mga kanto-kanto. Diyan kasi nagsisimula yan Diyan nagiinuman. Diyan nagiinuman, akala mo yung walang nangyari. Diyan naguhuntahan, nagkukumpul-kumpul. Umuwi na kayo. Dito sa amin sa Kamuning, ha? Kaya ang napakagaling si chairwoman namin dito. May mic, merong loudspeaker. May loudspeaker sa bawat poste. At kung may nakikita ng alas 8, alas 9 ng gabi, sinasabihan, Sinisita. umuwi ka na. Ano pang ginagawa mo dyan? Nagsisigarilyo ka lang. Tama. So, yun. Okay yun. Okay sa akin yun. Approve sa akin yun.
Kaya And if all these are done by the small barangays, each and every barangay, malaking bagay. tapos ng Diba? COVID yan. Doon magsisimula. Tapos ng Doon COVID. magsisimula. Oo, basta Smaller tapos ng COVID. units. Ang ganda dito sa Oo. amin sa Sacred Heart Barangay sa Quezon City, 4th District, kinumpleto ko na si Chairwoman Camille. Chairwoman Camille, napakagaling niya talaga. Di ba? Tapos Okay. since lalabas ka ng palengke, meron na siyang palengke take home eh. Tawagan mo lang, Oo. sila mamamalengke para sa iyo. Para sa'yo. Kita mo naman yun para ang galing, oh. O tapos, Para little innovations, things. pero malaking tulong. ako nga Oo. Gladys. Di ka maniniwala, Gladys. Nakatanggap na ako ng senior citizen. Nakatanggap na ako Ayuda? senior citizen. Yeah, katanggap ako. Ayuda. Pinadala sa bahay. Gulat nga kami. Pero akala ko nung dati, di ba sabi mo, ibalik na lang, hindi mo na inano yung form? Di ba may form silang binibigay may for that? form sila, pero siyempre, baka, alam mo, baka ma-intriga, Instrado ka pa rin. maganyan, maganito, bakit ganyan, so equalized na sila ngayon. Pero hindi buo ang kinuha ko. Hindi buo. Okay. Para para gusto ko lang pagbigyan yung magandang loob nila, pero hindi buo yung kinuha ko, siyempre. Ang galing ang galing. Talaga. Galing talaga dito sa Sacred Heart. Ito ang pag-aralan nila kung paano nilang ginagawa sa Sacred Heart. Ngayon, kung meron akong naririnig dyan, minsan nakikipagsabayan yung karaoke. Tapos tsaka yung Di ba tawag ka kagad? yung announcement. Yes. Tatawag na sana ako, alam nila hindi lang barangay tayo doon pumunta, pulis. Maganda. Okay ang barangay mo. Maganda Okay itong ang barangay ko. Model barangay. Model to. Si Chairwoman Camille ng Barangay Sacred Heart, model barangay chairwoman yan. Right. Yeah. Galing. Okay, anyway, magdasal na muna tayo din bago tayo mag-start sa relasyon ng Word of the Day. Okay. Panginoon, nagpapasalamat po kami at nakarating kami ngayong araw na to sa ating programa, huling araw ng Biyernes, at sana po patuloy niyo kaming biyayaan para na nga po makapagsilbi kami at makapagbigay sa mga kapatid naming nanonood sa amin at nakikinig dito sa Radyo 5 at 1PH. Lahat po ng ito ay aming iniaalay para sa inyo ikabubunyi. Amen! Amen. Okay. So, narito na po, ihatid na namin ang ating Word of the Day. Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating Word of the Day. Okay. Ang ating Word of the Day ay, Gladys, ano ba yan? Veto. Vito. Okay, Vito. Ito po ang veto. Okay? Ang veto po ay ang hindi pagsasang-ayon ng presidente sa mga minumungkahing batas ng ating legislatura. So gagawa po ng legislative measure ang Congress at saka Senate. Magkakaroon sila ng conference committee. Pagsasang-ayunin nila yung binalangkas nilang separate na batas. Pagkatapos ng pagbalangkas nila, ihahain ngayon to sa presidente. Ang presidente ngayon, sa loob ng 30 days, meron siyang pagkakataon na i-veto niya. Basta i-veto niya, sabi niya, ayoko nito. At ang veto po, all or nothing. Hindi po siya pwedeng pumili nung mga itong paragraph na to, veto ko yan, veto ko yan, maliban na lang kung budget. Kung budget po, pwede siyang mag-line veto, tawag doon. Pero kung hindi po budget ang pinag-uusapan, all or nothing. Walang matitira. Okay. Kaya kamukha itong anti-terrorism law na to, hindi niya binito, pinirmahan niya. So ngayon, naka-question sa Supreme Court. Pero iyon po ang veto, Gladys, no? Pero sa ating bagong saligang batas, hindi lang ang president ang nagbibito. Ang Congress may counter-veto. So halimbawa, binito ng president, no? Halimbawa, binito ng president, wala na. Palpak na, wala na. 'Di ba? Sabi ng Kongreso, hindi, bakit mo binito 'yan? Basta ibabalik ng presidente 'yon sa Kongreso kung bumoto ang Kongreso 2/3 votes ng lahat ng Senate at saka
ng House of Representatives. Okay, Gladys? Nakaka-counter veto nila ang presidente. So, nagiging batas yung law. Yan. Law. Kasi nga, siyempre, minsan kasi naaabuso. Di ba? Okay. So, nagkakaroon ng counter veto measure. So, iyan ang tinatawag na veto. So, dalawang klaseng veto. Veto ng presidente at counter veto ng Kongreso. Kongreso. Yan. Ayan. Okay, so yan po ang ating word of the day. Okay. Anyway, okay, sa mga gusto hong makarating sa amin ng kanilang mga tanong, hindi pa rin po tayo tatanggap ng mga phone calls, pero pwede kayo mag-post ng inyong mga questions ngayon na mismo sa ating Relasyon official fan page o Radyo 5 92.3 News FM Facebook page. Simulan na natin din ang ating Q&A. Ang programang ito ay bukas sa pagbibigay daan sa paglalahad ng inyong mga problemang pangrelasyon. Mangyari lamang tumawag, sumulat o kaya naman kapatid, mag-FB message na. Okay. Okay. Here's our first question. Magandang tanghali po. Kasal kami ng aking ex. Hiwalay na po kami for 13 years. Ang tanong ko lang po, may karapatan po ba ako sa lupang 1 hektarya mahigit? Bukid ito na inaanihan. Mula po nang umalis ako sa bahay, hindi na ako nakialam. Meron po ba ako dong karapatan? Babae itong nagtatanong. Babae. Okay. Ngayon po, kung kinasal kayo after August 3, 1988, pwede na rin before August 3, 1988, basta't iyang pong iyang lupain na yan na kung ilang hektarya ay nabili o nakuha o was acquired habang kayo ay kasal. Sa loob po ng kasal ninyo, doon nakuha ng mister nyo. Doon binigay sa kanya ng land reform at binayaran niya ng konti. Tapos o kaya doon nyo nabili pero magkahiwalay na kayo, iyon pa rin po ay community or conjugal property. May interest pa rin po kayo. Yan po iyan. So, igiit nyo lang po iyan sapagkat po, sabi po ng ating batas, ang paghihiwalay lamang ng dalawang mag-asawa ay hindi po maapektuhan ang conjugal or community property nila kahit na 20 years pa sila magkahiwalay. Kung may pinundar, habang sila ay kasal, not necessarily habang sila ay magkasama. Habang sila ay kasal, kung may pinundar ang isa, iyon po ay pag-aari rin ng dalawa. Co-ownership po yan. Kaya may interest po kayo. Ayan. Yeah. Unless na sa prenup ninyo, sabi nyo, separation of property kayo. Kanya-kanya. Pero kung hindi po kayo nag-prenup agreement, bibigyan po kayo ng batas ng kaayusan at iyan ang absolute community of property. Ayan po. Ayan. Okay. Oy, sabi ni Shirley din, 7 a.m. ang live ng relasyon sa Germany, pati rin daw sa Italy. So magandang umaga sa iyo, Shirley, at sa mga nanonood ng ating broadcast sa Italy and Germany. Italy, wow. How about sa Spain? Sa Spain, marunong pa naman akong konting mag-Espanol. Guten Morgen. Guten Morgen. That's German. Guten Morgen. Guten Morgen. German. Si. Oh, Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Kasi alam mo, Gladys, sa Spanish, basta nag-e-end, may lalaki pa basta nag-e-end sa O, masculine. Basta nag-e-end sa A, feminine dapat yung adjective. Except Buenos dias. Why is it an exception? Well, Bakit because dias is day. Parang day is something masculine sa kanila. Sun. Because of the sun. Yes. Kaya, kung sasabihin mo, casa, buenas, good house, buenas casas. O, di ba? Pero dias, buenos dias. Galing. Thank you for that lesson. Trivia. Pero nakuha ko naman kung bakit masculine ang dias. Because of the sun, di ba? Sol. Okay, next question din. Good afternoon po. Itatanong ko po, kasi 2019 pa ang civil case na na-file namin sa RTC, pero halos wala pang notice. Lagi ako nagfa-follow up sa RTC. Laging sagot nila, ipapadala ang notice. Pero until now, ay wala pa rin po. Ano ang pwede naming gawin? 2019. Ang tagal naman yan.
Ganito po yan. Yeah. Ay, baka 2019 December or something, no? So, okay, ganito po yan. Okay. Ito po ang kahalagahan ng inyong abogado. Okay po? Sapagkat nag-engage kayo ng abogado, di ba po, natatandaan nyo, nag-engage kayo. Civil case po ito, so nag-engage kayo ng abogado. So, tanungin nyo sa abogado nyo, bakit nagkaroon ng pag-aantalang ganito? Meron bang nagfa-file ng, let's say, motion to dismiss? O sumasagot ka pa ba sa mga sagot ng kalaban? Kasi ganito yan, Gladys, eh. Basta naghahain ka ng complaint, angal, pagbibigyan ng kabilang panig na gumawa ng sagot within 15 days. Ngayon, syempre, baka nabigla siya. So, pwede siyang humingi ng extension of time of another 15 days. So, 30 days na ang binibilang natin. Minsan, mabait ang korte. Pinagbibigyan ng second extension of time. So, another 15 days. So, ang mangyayari, that's around 45 days. Okay? Ngayon naman, ang abogado mo, may nakita doon sa sagot. Okay? Gusto niyang sumagot. Binibigyan siya ng 10 araw para sagutin naman yung answer. At siyempre, kung naging mabait ang West doon sa kabilang panig, magiging mabait rin sa counsel mo. Kung humingi ng extension of time, another 10 days. So, 20 na. So, baka pagbigyan pa ng isa. So, 30 days. So 45 plus 30, ano na yun? 75 days na. Bilangin natin yun, 75 days na. Okay? Okay. Halimbawa, pinalya nung December bago magpasko. Halimbawa, let's say, December 22, bago magpasko. O bilang ka ng 75 days dyan. 30 doon, January 22, 30, February 22, approximate, another 30, March na. So, Nagka-COVID. Nagka-COVID. Nagka-lockdown. Kaya siguro. Nagka-lockdown pa. Di ba po, pati ang korte nag-shutdown. So, yes. So baka nandun po kayo talaga. So parang normal. Pero ito na po ang pagkakataon na kausapin niyo po ang abogado para malaman kung in between ano po ang mga nag-file. Ano po ang mga finailan sa loob. Kasi po maaari pong madaming incidenting nangyari na nagpa-file ng mga pleading. Ayan po. Yes. Okay, good afternoon. Good afternoon po sa relasyon at kay Attorney Dean Mel at Ma'am Gladys. Happy weekend sa inyong dalawa. Keep safe watching here in Bacolod City. I love your Bacolod. Inasal. I like the fried chicken. Inasal, Bacolod. Yes. Favorite. Doon sa Manukan area. They call it Manukan. Wow, sarap. Okay, eto, good day. Kung magdedeklara ng bankruptcy due to COVID ang isang franchise company, ay paano ko po makukuha yung full payment na ibinayad ko doon sa isang franchise? Di ba yung mga may nagbebenta ng food, yung mga food stalls, may franchise, kung nag-declare daw ng bankruptcy during COVID, paano niya mababawi yung binayad? So parang bumili siya ng pagkain tapos nag-declare ng bankruptcy, parang ganon. Parang franchise, franchisor. Bumili siya ng franchise. Bumili siya ng franchise. Tapos yung mismong yung mother company siyang nag-declare ng bankrupt. Okay, alright, sige. Mag-register ka doon sa bankruptcy court. Sabihin mo kung bakit dapat maibigay sa'yo. Kasi alam mo, nakapagtataka yan, Gladys, kung ikaw ay nagbayad ngayon, tapos next month nag-declare ng bankruptcy, abay nakapagtataka yan. Kasi normally, basta't magde-declare ka ng bankruptcy, 2-3 buwan mo pinag-iisipan yan. Kasi tinitignan mo ang mga papeles mo, yung standing, yung financial requirement, di ba? Di ba? Hindi overnight ang pag-iisip ng bankruptcy, no? From my experience, no? Kaya baka may konti, hindi ko lang sinasabing pwedeng mangyari, Gladys, baka naisang ka doon. Alam na nilang magbabankruptcy sila. Kinuha pa ang bayad mo. Alam nilang hindi na matutuloy. Dito yatang case, nag-declare because of COVID yung matagal na nagka-lockdown. Okay. Di ba nagkaroon ng COVID? Okay. So siguro after a few months, nakita nilang talagang wala na, nag-declare na ngayon ng bankruptcy. Let's say good faith ang pag-declare. Good faith ang pag-declare because of COVID.
Alright? So, pumapasok na ngayon ang konsepto ng fortuitous event. Ayan. Diba? Fortuitous event. Para kang bumili ng ticket ng eroplano tapos nagka-COVID, hindi ka Oo. nakalipad. Alpad. O, diba? Kasi ang fortuitous event, ini-excuse na ang pagko-comply ng dalawang panig sa kanilang obligasyon. Okay? Excuse Yes. na. Kaya lang, ang problema dito, nakapagbayad ka. Alam ka namang pesta sila doon. Hindi pa pwede. Oo, That is oo. unjust Nasaan na? enrichment para sa akin. Dapat ibalik kasi walang nangyari doon sa transaction because of a fortuitous event. Event. Ayan. Ayun. O yung nga, napaalala ko Okay. yung ticket ko. Ticket ko doon sa isang eroplano, okay na daw eh. O, Ano, meron ka ba? Meron? Oo. Paano pa nila mababalik din? Yung katulad sa mga nag-purchase ng ticket ng aeroplano, Oh. tapos you use credit card. O, di sa credit card mo ginamit to purchase it. Oh. Tapos biglang, sabi nila, they will refund. How is the refund done? well, hindi Pag ko ganun? alam. Siguro che-checkin nila. Pero ngayon, do-double check ko kung paano kung makukuha yung sa akin. Kasi unang-una, nag-ano sila noon, May agency ka ba? Oo. Travel agency? Oo, meron. Pero sumat na akong diretso sa airplane company Airline. branch dito. Tapos unang-una, Okay. denied nga ako eh. Tapos sabi ko, Okay. is this not a fortuitous event? In which, Ayan na. diba? In which case, each party is excused from complying with your obligation. I understand that you are now excused. You need not fly me to Turkey. But the problem is, I paid you. Did already. Paid you. Oo. So, it cannot be like that. That is unjust Aha. enrichment. So, pumayag naman. So, pumayag. Ayun. Oo. Ayun. Okay. Pero alam mo, actually, Dean, if I may say, pag talagang sumulat ka talaga ng formal at inaano mo, you can get really what you want, no? Pero Yes. kung hinayaan mo na lang, wala na. It Ayan. helps, no? Correct. Okay. Napakwento tayo eh. Time na naman pala for our news break. Magbabalita po muna kami sa aming himpilan dyan sa aming studios. Babalik po ang programang Relasyon. Dyan lang kayo. Oras natin, 1:31 ng hapon. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng all-new Isuzu Travis. Transcend your business. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Kinilala ang Palawan bilang best island in the world. Base sa survey na isinagawa ng International Travel Magazine na Travel Plus Leisure, nangunang Palawan sa listahan ng top 12 islands in the world. Ang mga isla ng Paros at Milos sa Greece ang itinalaga sa ikalawa at ikatlong pwesto sa listahan. Sri Lanka at Koh Lanta Island sa Thailand ang kumumpleto naman sa top 5 best islands para sa 2020. Samantala, ang sikat na isla ng Boracay nasa ika-14 na pwesto. Hindi ito ang unang pagkakataon na nahawakan ng Palawan ang titulo dahil nanguna na rin ng isla noong 2013, 2016 at 2017. Sa ibang balita, kontra si Attorney Ariel Inton Lawyers for Commuter Safety sa paanukalang lagyan ng shield ang pagitan ng driver at backride ng motorsiklo. Sa panayam ng programang Early Already sa Radyo 5, sinabi ni Inton na makukompromiso ang balanse ng rider kung may ilalagay na metal shield sa motorsiklo. Sapat na ayon kay Inton ang body shield, mask at helmet upang makaiwas sa pagkalat ng COVID-19. Samantala, dumating na kanina ang labi ng 49 na Pinoy na nasawi sa Saudi Arabia. Ayon kay Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III, alas 10:55 na umaga nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang eroplanong pinagsakyan sa unang batch ng mga nasawing OFW. Sa Lunes o Martes naman nakatakdang darating ay ikalawang batch ng mga nasawing Pinoy. 274 na nasawi sa Saudi Arabia ang i-repatriate ng gobyerno. Gastos ng gobyerno ang repatriation at cremation ng mga nasawi dahil sa COVID-19. At yan ang balita. Ako si Mo Juarez ng Radyo 5, 92.3 News FM. Aksyon, News Update.
Ang aksyon news update ay inihatid sa inyo ng all-new Isuzu Travis. Transcend your business. Sa mundo ng showbiz, dalawa raw ang mukha, malungkot at masaya. Pero tao rin po silang tulad natin, nasasaktan, umiiyak. Nagkataon lang na sila'y nabubuhay po sa harap ng mga kamera. Pero sa Christopher Minute, ang lungkot panandalian, ang saya Happy hormones po muna tayo. pangmatagalan. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Spread chika, pero spread happiness din. Dahil ang chika, nakakahawa man, happy lang. Christopher Minute. Samahan ang reyna ng happy hormones, Christopher Min. Kalimutan po muna natin ang ating mga problema kahit pansamantala lang. At Romel Chica. Tumutok po kayo, kami na po ang bahala ni nanay sa inyong hapong chikahan. Sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. O kasintahan, boss sa trabaho o boss ng puso mo, relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Hello everyone, we are back here We're back. for all of you. Okay. Yes. Nasa Q&A pa rin tayo unless meron kang muna gustong i-anunsyo din. Pwede na tayong mag-proceed. Doon po sa hindi pa nakakapili kung saan sila papasok ng kolehiyo. Kung gusto nyo mag-business, mag-accountant, mag-nursing, mag-teacher, mag-hotel and restaurant management, mag-political science. Yan pong mga kursong yan. Bukas pa po ang Far Eastern University Institute of Law. Ay, no. Buong Far Eastern University po sa Manila. Basta't college ang pinag-uusapan. Bukas pa po ang enrollment natin. Kaya mag-apply na kayo at kung kayo'y matatanggap, enroll na. Online. Doon naman po sa gustong maging abogado. Diyan naman po sa FEU Makati. Sa amin naman po iyon. At tuloy pa rin po ang application at ang pagre-registration namin sa mga gustong mag-aral ng abogado. At madami naman, very receptive naman, Gladys. Alam mo kasi, Gladys, no? Kaming mga graduate na medicine, law, naabutan na kami nung K-12. Umurong na. Okay. Halos walang nag-graduate ngayon. Kung may nag-graduate man, madami rin pero konti. Kasi di ba natin ng 2 taon? 2 more years. Yes. Umurong na yun. Umurong na. Okay. So kami naman ang naapektuhan ngayon kaya konti ang mga first year. Pero alam mo, dahil pa rin nag-aabogado kasi siguro the very nature of what's happening today excites them and challenges them and make them desire to be lawyers. Ika nga. Kaya kung gusto ninyo sa Far Eastern University Institute of Law po, tawag lang sa amin. Sige po. Okay, so back to our Q&A. Pero hello muna kay Joy Sumabat, kay Senyedo Rene Braga, Bainko. Maraming salamat, mga suki natin yan, no? Suki. Okay, gandang tanghali po, Attorney Mel and Ma'am Gladys. Isa po akong second-year criminology student. Ang itatanong ko po, anong pinagkakaiba po ng adultery sa concubinage? At ilang years po ang imprisonment for both daw? Okay. Adultery and concubinage. Ang adultery po ay ang krimen na ginaganap o ginagawa ng babaeng asawa. Siya po ay nakipag-sex sa isang lalaki na hindi niya asawa. The operative act is sex. Okay? So sa hindi niya asawang lalaki. Ang concubinage naman po ay ang lalaki naman ang may kasalanan. Pero mere sex sa ibang babae is not enough. Di ba po, lugi? Kasi po, dapat mapakita sa concubinage na bukod sa nakipag-sex, binabahay nung lalaki yung babae. At kung nag-sex man, under scandalous circumstances. Yan po ang kaibahan ng dalawa. Ngayon naman po, ang penalty dyan po, hindi naman po lalampas ng 6 na taon. Siguro po, mga 4 years, 3 and a half, 4 years, ganun lang po. Kaya po, Gladys, qualified for probation. Oo nga eh. So, kasi po, alam niyo po yung probation, ang probation po, basta't na-convict po kayo, convicted ka,
Adultery, concubinage. Your Honor, mabait naman akong tao. This is my first crime. And since the punishment is less than 6 years, pwede bang, hindi ko na aapila to, probation na lang. Pa-report-reportin nyo na lang ako sa aking probation officer. Okay, granted. Hindi na kulong. Pero, convicted pa rin. Always pwede, convicted, pero not necessarily makukulong kasi pwede nga hingin yung probation. Yes, Gladys. Very good. Kaya pala, marami tayong alam mo na parang na inakusahan at na for that crime, pero parang hindi naman nakakulong, di ba? Correct. Ngayon, para sa mga babae. Kaya nagkaroon ng 9262. Yes, Kasi tama. yung 9262, Gladys, emotional violence lang, baka lampas ng 6 na taon. Correct. Tama. So, mas mataas ang hatol. Kaya yung adultery at concubinage na yan, hindi na halos pinapile yan kung babae ang napinsala. Sala. Nagna 9262 na lang. Bawsi. Yan. Ayun. Okay, next question. Ang company namin nagkaroon ng retrenchment. Pumirma po kami, pero hindi pa po kami binayaran. Tama po ba na pinapagawa pa rin kami ng resignation letter? Tama po ba na dapat naggumawa kami? No. No. Pinapagawa. Nunca. Nunca. Mal proseso yan. Wrong. Bad process. Alam niyo po kasi, basta't napaikot ang napaikot ang inyong isip ng employer sa inyo, employer nyo, nakipagkaibigan pa sa'yo, ganito, ganyan, kasi tapos naparesign kayo, resignation po, walang separation pay. Pero retrenchment, meron. Kaya mas mabuti pa pong tinatanggal kayo through retrenchment kaysa po mag-resign kayo. At ang sabi po ng batas, kung kayo'y rank and file, regular rank and file, 1/2 year for every 1/2 month for every year of service. Yan. Yun po ha. Kaya mahirap sa mag-iingat kayo. sitwasyon nila. Yes, Dean. Mahirap sa sitwasyon nila, nagsabi na magre-retrenchment, pero hindi pa rin sila binabayaran. Kung sila ay mag-file ng resignation, sasabihin, ay hindi voluntary kayong nag-resign Hindi kayo entitled to separation pay. Yan ang mahirap. Tapos sasabihin pa, Gladys, mabuti nga binibigyan na namin kayo ng pera. Bigyan kami ng konti. Ay, nako. Sila pa bida ngayon. Yun. Yes. Yan. Wag po. Okay, good day, sir and ma'am. Kasal kami. Okay, kasal kami. Tapos yung asawa ko po, may asawa at mga anak na. Ano po ang dapat kong gawin? Uy, nalaman niya siguro na meron na palang asawa yun at may mga anak pa. So what can she do? Paputol niyo po yung kasal na iyan. Paputol niyo po ang pangalawang kasal dahil po bigamya yan, kayo na denggoy dyan, na na nagsinungaling sa inyo. Kung yun ay natuklasan nyo lang after you got married. That speaks a lot of the person you married. Kaya huwag niyo na pong ilagay ang alanganin ang inyong sarili sa alanganin. Ngayon, Gladys, ganito Ganito, Gladys ang kasal kasi may legal part, may emotional part. Okay. Yung legal part pwedeng wasakin sa pamamagitan ng korte. That emotional part, Gladys. Yung emotional, ang sakit. Naku, natuto ko ng mahalin to. I love him. But, wala. Aminin nyo na, nanalo ko kayo. So, ibig sabihin, tanggapin at maputol na yan. O kaya pwede ito sabihin nyo. Pwede ito sabihin nyo. Talaga bang mahal mo ako? Paputol mo yung unang kasal, magpakasal ulit tayo. Di ba? Magagawa niya ba yan? Kung talagang mahal kayo niyan, yun dapat ang gawin niya para maging regular kayo. Di ba? Right. Yun. Yan. Okay. Next question. Magandang hapon po. May lupa ang aming magulang. Namatay po ang tatay namin noong 1968. Nag-asawa po ulit ang nanay namin noong 1970 at nagkaanak po sila. May karapatan pa po ba kami sa lupa, sila raw? At paano po ang hatian kung meron man? Ang anak po nila ng asawa niya, na pangalawang asawa niya, ay kasama rin po ba sa hatian? Maraming salamat po. Hindi po. Okay.
Ang tatay nyo, si A. Ang nanay nyo, si B. Nagpundar sila. At imagine niyo na ang pinundar nila ay malaking bilog. Yan ang tinatawag na conjugal property. Ngayon, nung namatay si A, si tatay, nahati na talaga iyan. Iyang bilog na yan. Yung kalahati, pupunta kay B, sa nanay nyo, kanyang pag-aari yon. Kasi ang conjugal, 50-50 yan eh. So, nahati na yon, pupunta sa nanay nyo yon. Yung isang kalahati, yun ang tinatawag na estado ng patay. Estado ng tatay nyo na namatay. Iyan ang mamanahin nyo. Sabihin na natin dalawa kayong magkakapatid. Tagapagmana kayo. So, at ang nanay nyo, tagapagmana rin. At ang sabi ng batas natin, ang mana ng isang asawang legal ay katumbas ng isang legitimate child. Eh, since dalawa kayo, at ngayon ay tatlo na kayo, isa't katlo, ang paghahatian nyo dun sa estado ng patay. So may kalahati ang nanay mo, may isa't katlo siya doon sa estado ng patay, at kayo no, may isa't katlo. Hanggat hindi yan nahahati-hati, hindi yan nahahati-hati, yan, hindi na puputol-putol at nadidistribute yan. Kayo'y nasa loob ng isang tinatawag na co-ownership na alam ninyo kung ganong kalaki ang interest ninyo. Ayan. Yan ang ano dyan. Yan ang kwento dyan. Kaya may interest kayo. Ngayon, ang tanong mo, doon ba sa conjugal na yan, merong karapatan, parte ang yung anak ng nanay mo sa ibang tao. Okay? Basta't namatay ang nanay mo, wag naman mangyari. Wag naman mangyari. Siyempre meron. Sapagkat nga, legitimate child siya rin. So magmamana siya dun sa kalahating napunta dati at saka dun sa 1/3 na yon. Yon, magmamana yon. Oo. Yan. Kung namatay si nanay. Yan. Kayo magmamana ulit. Oo. Magandang tanghali po, Dean Mel. May tanong po ako regarding sa damages. Pwede ho bang humingi ng damages ang asawang babae doon sa asawang lalaki dahil sa pambubugbog sa kanya? Physical injuries. Salamat sa inyo. Ayan, asawa daw binubugbog yung babae. Dalawang mag-asawa. Okay? Dalawa pong mag-asawa. Ngayon, binugbog yung babae. Pakulong nyo na lang po. Ngayon, pakulong nyo kasi po hindi kayo makakakuha ng damages. Alam nyo kung bakit? Kasi yung kukunin yung pera sa kanya, pera nyo rin eh. Conjugal eh. Oo nga pala. Yun po. Oo nga pala. Baka niloloko pa rin kayo ng asawa nyo. Sinasabi ng asawa nyo, ang sweldo ko akin lang. Kaya siguro ang nasa isip mo, sila ang nakakaipon. Di ba po? Hindi po. Kasi po, conjugal rin po yun. Kaya normally, sabi po ng ating Korte Suprema na hindi pwedeng humingi ng damnos perwisyo ang isang asawa sa kapinsalaan na ginawa ng kanyang asawa sapagkat nga po, kukunin yun sa conjugal property na inyo rin. Pero pwede nyo siyang pakulong. Okay? At ito pa ang pwedeng mangyari. Sapagkat binugbog po kayo, pwede kayong mag-file ng legal separation. Hindi po puputulin ang ano dyan. Hindi po puputulin ang kasal diyan. Hindi puputulin ang kasal. Pero may sasabihin ng korte na may sala. At kung mapatunayang may sala yung asawa nyo, yung inyong conjugal po, hahatiin na rin po sa gitna. Kalahati mapupunta sa inyo at yung kalahati pong dapat mapunta dun sa palpak na mister nyong iyan, pupunta sa mga anak nyo. Forfeited. Kung wala pong other separate property, forfeited po yan. Ayun. Wala siya ng isang kasing. Yun po. Okay. Attorney Dean and Miss Gladys, pinapatanong po ng tito ko, silang mag-asawa ay 8 years nang hiwalay, tapos po sa Manila City Hall sila kinasal noong 2007. Pero yung address ng Certificate of Marriage is sa San Juan City. Valid po ba ito o hindi? O ba, ano lang po yan? Iyan ang mga irregularidad po na hindi po nakakapagputol ng kasal. Hindi po. Halimbawa po, pumunta po sila sa isang west na tiga Maynila na doon sila nagpakasal. Nasa edad naman sila. Umuo po sila sa west na iyon. Pagkatapos po nilang umuo sa west na iyon,
may mga witness pa, at saka po may seremonya pa, at may marriage license pa. Pwede nga po walang marriage license kung sila ay nag-live-in ng 5 taon bago ikasal. So nangyari po sa Manila yon. Tapos ang na-issue na marriage certificate galing sa San Juan, okay pa rin po yun. Irregularity lang po yun kasi nangyari po lahat ng kasal. Ito mga documentation po pwedeng mabago kasi pwede pa bago. Pero hindi ibig sabihin po na porket na mali ang papeles na nanggagaling San Juan ang nagamit. Hindi po ibig sabihin nun walang bisa ang kasal. Ayan po. Okay. Oy, i-welcome daw natin si Nam Boyong from Korea, a newbie sa relasyon. Oy, hello. Nakalimutan Anyo mo na. tayo. Anyo, yabaseyo, kamsingnida. Sabi, otosimnika. Marunong kang buhati in Korea. Otosimnika. Oh. Anyong. Annyeong. Sila nagpauso nito ganyan, no? Oh, yung heart, yung finger heart. Okay. Anyway, din ito. Paano ko po masasampa ng kaso yung kabit ng live-in partner ko? Kasi po pinagmumura niya ako't nilait-lait at pinagbintangang sinabihan pa po ako na ako'y ayoko nang banggitin yung mga bad words on air, ha? Okay. Ang sabi po niya, dahil daw hindi nakapagbibigay sa akin ng pera yung ama ng mga anak ko, ihanda ko na daw po yung, hindi na maganda. Okay. In other words, maraming mga bad words na sinabi sa kanya, itong kabit ng kanyang kalipit. But would you consider that as kabit? Kasi kung live-in partner niya, hindi rin sila kasal. So this is another woman. Diba? Ng kanyang kalipit. Kung lahat po kayo nagli-live-in lang, wala po sa inyong legal na kasal sa isa't isa. Pero kung kayo po ay hinamak ng isang tao at narinig pa ng iba, pinagchismisan kayo ng isang tao at narinig pa ng iba, pinababangin yung pagkatao sa sulat man o sa salita at narinig ng iba, pwede nyo pong kasuhan yan. Slander, defamation, libel, yan po ang ikakaso nyo sa kanya. Intriguing against honor, yan po ang kaso. Yan po. Yun. Okay, eto. I don't know if this is the same person na nagtanong kanina. Dapat ba ako magpasa ng resignation letter para makuha ko ang aking last pay? Dahil hinold po nila ang aking ATM. Ang sabi po kasi, bakit ako magpapasa ng resignation letter? Hindi naman po ako magre-resign. Oo nga naman, di ba? Ayaw daw yata naka-hold. Hinold ang kanyang ATM. Hindi ho pwedeng i-hold ang sweldo. Hindi ho pwede yan. 14 and 30th yan. Hindi ho pwedeng i-hold yan. Mabuti pa po, pumunta kayo sa Department of Labor. Medyo sumbong nyo na po yung nagpapatrabaho sa inyo ngayon. Kasi unang-una, hindi ho pwedeng i-hold ang sweldo nyo kasi po, na-earn nyo na yon, pinaghirapan nyo na po yon. Okay, number 1. Number 2 po, kung kayo po ay regular at rank and file at talagang ganyan ang sitwasyon ninyo, meron na po kayong tinatawag na security of tenure, kapanatagan sa pagtatrabaho, na kung kayo'y tatanggalin, either gumawa kayo ng kapalpakan o kaya po nagtitipid ang kumpanya at na-retrench kayo o na-redundate. Pero doon sa retrenchment and redundation, merong separation pay. Ang resignation po, hindi po kayo mapipilit mag-resign. Kaya nga po kung iyan ang kinikwento sa inyo, talaga pong nakapagtataka. Questionable. Yes. Kaya po medyo bulong-bulong nyo na po sa Department of Labor yan. Ayan. Okay. Ito naman ang issue niya. Sumbong niya na. Okay. Ito naman, may nakuha po kami ng bahay na rent to own noong 2014. Ang sabi ng developer, 2 years munang magbabayad sa developer bago ilipat ito sa Pag-ibig. 2 years na ang lumipas, hindi nila pa rin po may pasa sa Pag-ibig. Nalaman po namin na wala pong title ang lupa. Ngayon ay hindi na po kami nagbabayad sa developer. 2018 lumabas ang title. Yung hindi po bayaran namin ng 2 years, sinama na lang sa total construction price. So ngayon, ayaw pa rin nilang ipasok sa Pag-ibig. Ang gusto ng developer, magbayad muna kami sa kanila ng 6 months.
Well, ano ganito daw po ang yan. kanilang pwedeng Ganito gawin. po yan. Oo. Babasahin niyo po yung kontrata niyo. Contract. Kung talagang pong iyon ang kanilang pananagutan o obligasyon sa inyo na ilipat sa pag-ibig at hindi nila tinupad po, breach of contract po yun. At ang breach of contract po, dalawa po ang pamamaraan. Either kung iyan ay substantial, paputol na yung kontrata at magbawian na. At pangalawa po, ipatupad. Specific performance. Yan po ang choices nyo ngayon. Kung nag-breach of contract, kung talagang iyan ang kasunduan ninyo. Yan po. Okay. So talaga it's always go back to the contract. Tingnan Yes, talaga it will always sa go back ganitong to the mga contract. kaso din. Kasi kung Oo, sinabi oo. na pagkasunduan na after 2 years, ililipat sa pag-ibig, at if that is a substantial stipulation, which I think it is, because nga doon makakakuha ng pera, di ba Gladys? Sa Yes, pag-uutang at hindi ginawa. That's breach of contract. O, kaya yun po ang 2 options ninyo. Ayan. Ayan. Okay. Ayun, nakita ko sabi ni Alona in Italian, ang good morning, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Sa mga- Mademoiselle. sa mga kapatid. Ay, oo. Oh, hindi, Mademoiselle, ano yun eh? French na yun. French yun. French yun. Italian ito eh. Nandun Senyorina, siya sa Italy. senyorina, senyorina, Senyor. senyorina. Okay, anyway, Senyor Don Melencio, magpaalam na tayo, mag-recap na tayo kasi 2 araw natin silang hindi makakasama dahil weekend. So, okay, Dean, sige. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Thank a you. todos. Fin a la semana. Tienes fin a la semana. Have a nice weekend. Nice weekend. I will see you next week. Nos vemos prontos lunes. Tatapatan kita ng pagbati ko at pag-goodbye sa aking language na yung malita ko in Bicol. Marhay na hapon sa Indogabos, mabalos until Monday. Okay, until Monday, mabalos. Diyos mabalos. Okay, hanggang Lunes. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lord, maraming salamat po sa pagbabahagi sa aming mga kapatid sa programang Relasyon ng inyong tulong at gabay. At sana'y mapanatili po sa aming puso't isipan ang lahat ng aming natutunan at piliing gawin sa aming buhay kung anong wasto at marangal sa inyong mga mata. In Jesus' name, amen. Amen. Bye-bye! May pupuntahan pa ba o dapat lang tapusin na? Sinagot na ni na Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas ang mga tanong sa napasukan mong Relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Sa tagal na niya sa showbiz, kilala niya ang bawat pinag-uusapan. Para kang lata. Pagka walang laman, maingay. Parang tubig. Pag mababaw, maingay.